maraming salamat, Brother Jonathan. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Diyos na sinamba ni Abraham, Isaac at Israel. Ganon din sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At ako po ay nagagalak na maging kabahagi ng ating virtual memorial meeting na kung saan ito po ang kauna-unahan kong pagkakataon na nakapagbigay ng aral o ng exhortation sa ating mga kapatid. At salamat kay Brother Albert sa kanyang imbitasyon sa pagiging exhorter ngayong araw na ito. Bagamat nalulungkot tayo dahil yung ating mga kapatid sa Cebu, sa Bohol, sa Cagayan de Oro, sa Visayas at Mindanao ay hindi po natin makakasama ngayon dahil sa kalamidad na kanilang pinagdaanan, isang napakalakas na bagyo na tumama sa lugar ng ating mga kapatid doon po sa Visayas at Mindanao. At maging ako man po ay meron din po akong kapatid sa Cebu City. Malapit lamang po dyan sa Mactan International Airport. At hanggang ngayon po ay wala pa rin akong balita kung kumusta sila, kung ano ang lagay nila. Subalit tayo po ay nananalangin para sa kaligtasan ng ating mga kapatid sa pananampalataya at mga mahal sa buhay. At ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid, ay bibigyang daan natin ng isang mahalagang exhortation na may kaugnayan po sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay tumatalakay sa kasalukuyang politika ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. At kung mababasa po natin ang unang Samuel Kapitulo 8, ay dito po natin lubos na mauunawaan ang napakahalagang aral na itinataguyod po nating mga mananampalatayang Christadelphian. At dito natin matutuklasan ang malalim na dahilan kung paano nga ba nagsimula ang kasaysayan o politika o paghahari ng mga tao sa iba't ibang bansa. Kaya't makikita po natin dito sa unang Samuel Kapitulo 8, ito pala po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sa iba't ibang mga bansa sa buong daigdig ay meron pong tinatawag na mga hari o leader ng mga bansa. At ang pinaghugutan po ng exhortation na ito ay dahil po meron kaming kapatid dito sa Bicol na mayroong asawa na hindi mananampalataya. At ito po'y isang hamon din sa ating mga kapatid na mga babae na kung saan ay
nasa ganitong sitwasyon na yung asawang lalaki ay naninindigan at pinipilit ang isang nating kapatid na bumoto o lumahok sa halalan dahil sa kanyang paniniwalang ang pagdalo o pagsama o paglahok sa eleksyon o sa halalan ay hindi naman masama. Kaya bilang isang mananampalatayang kapatid na babae, so paano ba natin maipagtatanggol ang ganitong sitwasyon na may kaugnayan na sa mga aral na sinasampalatayanan natin sa banal na kasulatan. At ang ating kapatid ay ginamit niya ang unang Samuel Kapitulo 8 hanggang 22 at dito niya napaniwala ang kanyang asawa na kung saan ay hindi pala talaga tayo nararapat na lumahok sa politika. Kaya't makikita po natin dito, mga kapatid, ang kasaysayan na kung saan dati ang mga Israelita ay pinaghaharian po ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay sa pamagitan ng mga hukom na itinatalaga ng ating Panginoong Diyos na nagsisilbing tagapag-ayos ng anumang usapin o mga problema na kinaharap ng mga Israelita. Kaya dito po makikita natin na ang pagsisimula ng pagkakaroon ng hari ay batay sa kahilingan ng mga Israelita, sapagkat itong si Samuel, yung kanyang mga anak na ginawang hukom sa Israel ay hindi na lumakad po sa daan ng ating Panginoong Diyos. At nang si Samuel nga ay matanda na, ay lumapit ang mga matatanda sa Israel upang isangguni ang kanilang suliranin o usapin. Dito sa talatang 5 ay makikita po natin na sabi dito, at kanilang sinabi sa kanya, narito ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi na lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. So yan po ang kahilingan ng mga Israelita kay Samuel na katulad sa mga bansa na pinamumunuan ng hari, ay ganun ang nakita nila sa kanilang paligid. At gusto nila na magkaroon din ng hari na hahatol sa kanila. Subalit ano po ang naging tugon ni Samuel sa talatang 6? Ngunit hindi minabuti ni Samuel na kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Kaya't makita po natin na tama ang hakbang na ginawa ni Samuel, na siya ay hindi nagdesisyon sa kanyang sarili, kundi siya ay sumangguni sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng
panalangin. At ano naman po ang naging tugon ng ating Panginoong Diyos kay Samuel? Sa talatang 7 ng ating reading ngayong umaga, sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinatakwil, kundi itinatakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Kahit makita po natin mga kapatid na ang paglahok sa politika ay katumbas po ng pagtatakwil bilang hari ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya malinaw na tayo pong mga mananampalatayang Christadelphian ay neutral po o hindi po tayo talaga nakikilahok sa sistema ng politika sapagkat naunawaan po natin ang dakilang prinsipyo ng banal na kasulatan. Kaya ang isa pong mananampalatayang Christadelphian ay nararapat maunawaan ang napakahalagang doktrina na ito, na kung saan ito po ay may kaugnayan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, na dapat ay hindi tayo lumahok sa politika, sa halip ay itaguyod po natin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po sa chapter 8 makikita natin na hindi talaga sumasang-ayon ang ating Panginoong Diyos na bigyan o pagbigyan ang kahilingan ng mga Israelita. Dahil dito sa verse 9 o sa verse 8, ayon sa lahat ng gawa ng kanilang ginawa, mula ng araw na iahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin. At makita po natin na mula ng iahon o ialis ng ating Panginoong Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, ay makikita natin ang paulit-ulit na pagtalikod nila sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito ay yung kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon ngay dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi ka na mainam sa kanila. So ipinapayo ng ating Panginoong Diyos kay Samuel na pakinggan mo ang kanilang hinaing. Subalit, sabi dito, ay tatanggi kang mainam sa kanila. At ipakilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos dito na kung saan ay inihayag ng ating Panginoong Diyos. Sinabi niya kay Samuel ang hindi mabuting magiging epekto ng pagkakaroon ng hari na mababasa po natin dito sa mga susunod na talata mula sa talatang 11 hanggang kapitulo 20, verse 10 hanggang verse 20. Makita po natin dito yung hindi magagandang epekto ng pagkakaroon ng hari na kung saan ay ang mga Israelita ay gagawing magtatrabaho
sila ay pagsusundaluhin para gamitin sa pakikitigma, gagawing mga manggagawa, at magkakaroon ng tinatawag ng mga buwis. Kaya kung atin pong mababasa dito sa talatang 14, bilang ilan sa mga hindi magiging mabuting paraan ng pamahala ng leader o ng hari sa kanila, sabi dito sa 14, at kanyang kukunin ang inyong mga bukid at inyong mga ubasan at ang inyong mga ulibuhan sa makatuwid bagay ang pinakamabuti sa mga yaon upang ibigay sa kanyang mga lingkod. Kaya't ang mga kabuhayan nila ay kukunin ng mga magiging hari. At maging sa kasalukuyan pong panahon, ang katotohanan ay ang lupain ng isang bansa ay pag-aari talaga ng estado. Tayo po ay kinakailangang magbuwis sa pamahalaan. Kahit tayo po ay bumili ng lupa, ito po ay ipapangalan lamang sa atin para may pagkakakilanlan na ito ay sa atin. Subalit, ito po ay patuloy nating babayaran. Patuloy tayong magbubuhay sa gobyerno habang tayo po ay nabubuhay. So, ibig sabihin, hindi talaga natin ito ganap na pag-aari. So, ipinangalan lamang ito sa atin. So, ito po ay pag-aari ng estado o ng gobyerno ng pamahalaan. Sa verse 5, at kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. Kahit makita po natin na ito ang pagbubuwis na nararanasan ng lahat ng mga bansa ngayon sa buong daigdig, na kung saan ang pamahalaan ay tila ba nakasahod na lamang ang kanilang kamay. Wala silang ginagastos, pero napakarami pong buwis ang kinokolekta sa lahat ng mga produkto, kung bakit tumataas ang presyo ng gasolina, ng mga pangunahing bilihin, ay dahil sa buwis na pinapatong ng pamahalaan. So hindi sana maghihirap ang mga mamamayan kung hindi bubuwisan ng mataas ang mga pangunahing pangailangan ng mga tao. Pero kabaliktaran nga ang nangyayari. So napakaraming buwis na ipinapataw, kung kaya't marami pong naghihirap na mga mamamayan. At sabi pa sa talatang 17, at kanyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at babae at ang inyong pinakamabuting bataan at ang inyong mga asno at ilalagay sa kanyang gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga pawan at kayo magiging kanyang mga lingkod. Kaya't makikita po natin na napakalinaw ng mga hindi mabuting epekto na inilatag ni Samuel sa mga Israelita. At maging sa kasaysayan po ng politika ay patuloy itong nangyayari maging sa panahon natin sa kasalukuyan, na kung saan ang mga tao na nakikilahok sa botohan o sa politika pagkatapos ng eleksyon, ay makikita po natin na kapag hindi nila nagustuhan ang pamamalakad ng kanilang pinuno, sila po ay magpe-prayer rally, magpo-protesta. At sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas o maging sa ibang bansa, wala po tayong
nakitang leader na walang nagprotesta, walang nagreklamo. Kaya't ano ang sabi ng ating Panginoong Diyos dito sa verse 18? At kayo'y dadaing sa araw na iyon dahil sa inyong mga hari na inyong pipiliin at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. At makita po natin na maraming mga nananalangin na bumaba na sa Kristo ang kanilang pinuno sa ibang bansa dahil ito ay naging corrupt, hindi maganda ang sistema ng pamumuno. Pero sabi ng ating Panginoong Diyos ay darating ang panahon na kayo ay mananalangin sa akin at kayo ay hindi ko didinggin sa araw na iyon. Kahit ano ang nangyari, bagamat ini lahat po ni Samuel ang napakaraming hindi magiging epekto ng pagkakaroon ng hari, katulad ng pagkakaroon ng mga hari sa kanilang paligid, ay ano po ang tugon ng mga Israelita. Sabi dito sa verse 19, ngunit tinanggihang dinggi ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. So yun po ang sigaw ng bayan na kung saan ay sila ay patuloy na naninindigan, sila ay magkakaroon ng tinatawag na hari. So, hindi po nila sinunod ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na ang Diyos ang dapat maghari sa kanila. Kaya't sabi sa talatang 20, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipaglaban ang aming pakikipagbaka. Kahit makita po yan po ang dahilan kung bakit ang mga bansa ngayon ay nagkakaroon ng malaking pondo para sa kanilang pakikipagdigma laban sa iba pang mga bansa. Dahil ito nga ay kanila ring kagustuhan upang sila ay kilalanin dito sa ibabaw ng mundo na maging makapangyarihang bansa. Kaya't ano ang nangyari? Sa verse 21, at narinig ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan at kanyang isinaysay sa pakinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang kanilang tinig at lagyan mo sila ng hari. At sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, yumaon ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang bayan. So diyan po makita po natin mga kapatid ang malinaw na kasaysayan kung bakit nagkaroon ng mga leader o mga hari ang iba't ibang bansa at kung bakit po tayo po ay hindi nararapat na lumahok sa sistema na ito ng politika sapagkat atin pong naunawaan ang kasaysayan na ito na ang paglahok pala sa politika ay katumbas ng pagtanggi sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay malinaw na aral na kung saan hindi po ito ginawa ng mga Christadelphian, kundi ito po ay pangunahing aral o first principles na sinasampalatayanan ng mga Christadelphian. Kaya
makikita po natin na kakaiba talaga tayo sa lahat ng mga mananampalataya dahil ang karamihan pong mga mananampalataya sa kasalukuyan ay talagang lumalahok talaga sa politika. Makikita po natin na ang mga kandidato kapag malapit na ang botohan o eleksyon ay pumupunta sa iba't ibang mga simbahan, sa iba't ibang grupo ng mga mananampalataya. At nagkakaroon pa po ng tinatawag na pagpapatong ng mga kamay. So, binabasbasan pa nila, ipinapanalangin ang isang kandidato. Malinaw po na hindi naunawa na mabuti ang tunay na plano ng ating Panginoong Diyos na ang sistema ng politika ay papalitan po ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang isa pong hindi mabuting epekto ng masamang laro ng politika, ito po ay sumisira ng magandang relasyon ng pagkakaibigan. Marami noong mga nakaraan na maganda ang relasyon, maganda ang magkaibigan, maganda ang kanilang pagkakaibigan. Subalit nung dumating ang panahon ng politika, ito po ay sinira ng dahil lamang sa pagkakaroon ng iba't ibang kulay na kung saan ay sumisira maging sa magandang relasyon ng magkakamag-anak, magkukumpare, mag-asawa, magpinsan. So ito po ay sinisira ng masamang laro ng politika. At kung mapapansin po natin, mga kapatid, ang sistema ng politika o ang kaharian ng tao ay talagang tahasang sumasalungat po sa prinsipyo ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. So, pagmasdan na lamang po natin ang nakaraan, ako po ay nakapanood sa isang interview sa telebisyon para dun sa mga tatakbong senador at ang paksa na naitanong ay kung sila ba ay pumapabor sa pagkakaroon ng tinatawag na same-sex marriage dito po sa Pilipinas. At wala po akong senador na nakita na sumagot na sila ay hindi pumapabor. Ang karamihan pong sagot nila ay dapat pag-aralan. Ang usapin na yan kung ito ay makabubuti doon sa pagkakaroon ng pagkakasal ng magkaparihong kasarian. At yun namang iba ay talagang tahasa na sinasabi na sila ay, kahit yung iba naman ay maingat sa kanilang pagsagot sapagkat isang pagkakamali nila ay maaaring sila ay mabatikos o hindi talaga sila makakakuha ng boto doon sa nagtataguyod ng ganoong mga panukala. Kaya't makikita po natin na ito ay malinaw na sumasalungat sa prinsipyo ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. At ganun din ay paano nga ba tayo makaiiwas sa ganitong sistema sapagkat tayo po ay nasa mundo na kung saan ay nandyan ang tinatawag na maimpluwensyang politika bilang mga mananampalataya. Paano ba natin maiihiwalay ang ating sarili? So makabubuti po na kung saan para talaga tayo makaiwas
sa sistema na ito ay huwag po tayong magparehistro. Dati po noon ay sa pagiging praktikal ay may mga kapatid na nagpaparehistro upang makakuha lamang ng tinatawag na voter's ID. Pero kung tayo po ay magiging praktikal at sa panahong kasalukuyan, ay hindi na po kailangan ng tinatawag na voter's ID sapagkat marami po ngayon na iba pang ID na pwede natin gamitin. At ang isa pa, kapag tayo po ay nakarehistro, ito po ay pag-uugatan ng tinatawag ng ating pangalan ay makaladkad at magamit pa sa tinatawag na bilihan ng mga boto. So alam naman po ninyo na sa panahon ng eleksyon, yung mga nakarehistro ay ito yung binibigyan talaga ng pera kapag nagkakaroon na ng bilihan ng mga boto. Kung sino yung nakarehistro ay ito yung pinaglalaanan ng pundo para bilihin ang kanilang boto. At hindi po maganda na makaladkad ang ating pangalan, mabahiran ang ating pangalan sa ganang napaka-ruming sistema. Kaya't makikita po natin mga kapatid na yun ang natatanging solusyon. At hindi pwede na magkukunwari pa tayo na kung saan ay pupunta pa tayo sa presinto para bumoto dahil hindi po magiging magandang epekto nito. Dahil mayroon pong tatak o ink na inilalagay sa ating kuko kapag tayo po ay bumoto. At siyempre, ang ating mga katrabaho o mga kakilala, kapag nakita yung tatak sa ating kamay na meron ng maitim yung ating kuko, ay sasabihin nila, aba, bumoto ka na pala. O paano mo naman idedepensa na tayo ay talagang hindi naman bumuboto? At paano mo sila mapapaniwala na pumunta ka nga sa presinto at hindi ka naman bumoto? Ito po ay maaari pang pagsimulan ng tinatawag na katitisuran sapagkat pinapangaral po natin sa ating mga kakilala at kaibigan na tayo po ay hindi bumuboto, pero kapag katapos ng eleksyon ay mayroong marka ang ating kuko na nagpapatunay na tayo po ay pumunta sa presinto. Bagamat ginawa natin na hindi talaga tayo bumoto, ay hindi po sila basta-basta maniniwala sa ganung paliwanag. Kaya po ang mas mainam, mas safe ay wag po talaga tayong magparehistro. Panindigan po natin na tayo ay talagang hindi bumuboto. At ganun din mga kapatid, ay iwasan po natin na magsuot ng mga damit ng mga kandidato na may mga marka ng payong na ibinibigay ng mga politiko sapagkat ito po ay magsisilbing katitisuran sa ating mga kaibigan na naipangaral natin kung ano ang paniniwala natin na may kaugnayan po sa tinatawag na politika. Kaya't ang sabi po ng ating Panginoong Diyos sa Mateo Kapitulo 6, talatang 24, kung atin pong babasahin, Mateo Kapitulo 6, talatang 24, sabi dito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa
at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ibig sabihin lamang po ng talatang ito, mga kapatid, na hindi po natin maaari na pagsabayin ang tinatawag na politika at kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang maaring kapuutan natin doon ang isa at ibigin ang isa. Kaya't mamili tayo. Alin po ang ating iibigin? Ang kaharian ba ng tao o ang kaharian ng ating Panginoong Diyos? So, siyempre po, tayo bilang mga mananampalataya, ang kaharian na itinataguyod po natin ay ang kaharian ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ito po ang solusyon sa lahat ng problema na kinakaharap ngayon ng mga tao. Ang pagkakaroon ng walang hanggang kapayapaan, ang solusyon sa krisis na may kaugnayan sa kalusugan, sa salot o sa COVID-19 na ating dinaranas, ay hindi po lubusang masusolusyonan ng mga tao o ng kaharian ng tao, sapagkat naniniwala tayo na ang ating Panginoong Diyos lamang ang makapagbibigay ng solusyon. Ang problema po sa pabahay, ang kahirapan, ang problema sa ating kapaligiran, ang sigalot sa pagitan ng mga bansa na nagbabanta ng digmaan ay hindi po masusolusyonan ng sino mang leader dito sa ibabaw ng mundo. Tayo po ay naniniwala na ang kaharian ng Diyos ang natatanging solusyon at wala nang iba na magiging solusyon sa lahat ng problemang ito. Kaya po dapat nating itaguyod ang kaharian na ito ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating ikinakampanya, sapagkat ito po ay sigurado. Wala nang magiging korupsyon at wala nang makakaranas ng hindi pantay na pakikitungo, dahil ang kaharian po ng ating Panginoong Diyos na malapit ng itatag ay makatarungang kaharian na nakatakdang itatag sa Jerusalem bilang magiging sentro ng kaharian sa buong mundo. Kaya po mga kapatid at kaibigan, atin pong aalalahanin muli ang ating magiging hari, na kung saan siya po ay nagtagumpay sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, na ngayon po ay aalalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na ito ang dapat nating itaguyod at panghawakan, sapagkat ito po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hanggang dito na lamang po mga kapatid ang aking maibabahagi para sa exhortation sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at